ni Propeta Amos. Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo'y mabuhay. Sa gayon, sa inyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti at pairalin sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ng Panginoon ang matitirang buhay sa bansang ito. Namumuhi ako sa inyong mga piging, hindi ako nalulugod sa inyong mga pagdiriwang. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na susunugin, handog ng mga uhay at mga hayop na pinataba bilang handog ng pasasalamat. Tigilan na ninyo ang magugulong awitan, ayokong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog na umaagos ng patuloy. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sumusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan, akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at lahat na may buhay sa parang ay aking lahat. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain, at iyon bang inumin ko ay dugo ng mga kambing. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga hasdumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi sa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami may palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, ang Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay laban sa mga demonyo. Kayang-kaya naman talaga ng ating Panginoong Hesukristo na palayasin ang mga demonyo. Ang totoo niyan, hindi lang naman demonyo na napapalayas ng ating Panginoon. Lahat ng mga masasama, no? Pwedeng palayasin ng Panginoon. Lahat din ng mga sumisiil, no, sa tao ay kayang-kayang palayasin ng Diyos at pagbigay siya ng kalayaan. Kaya ano to? Mga kahirapan, pagkagutom, no? Yung mga sumisiil sa atin sa mga pang-araw-araw nating buhay, yung kasamaan din sa puso at kalooban natin, kayang-kayang baguhin lahat yan ng Panginoon kung manalig po tayo sa Kanya.
kadalasan ang problema ay tayo, no? Instead na yung kabutihan ng Diyos sa ating hangarin, ang hinahangad natin ay ang kasamaan. Yung sarili natin at hindi Diyos ang nagwawagi. At minsan, meron pa sa mga kapatid natin, ito yung napakaseryoso, ang akapid ang masama at hindi ang mabuti. Ito ang nagdudulot sa atin ng mga tunay na kasamaan sa ating buhay. Kaya hangarin natin yung kabutihan na nanggagaling sa Panginoon. Una, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kabutihan na nanggagaling sa Diyos. No, isang mundo na punong-puno ng kabutihan, ng justice ng ating Panginoon, ng kapayapaan ng ating Panginoon. Lahat ng mga values na ito, no, kailangan nating akapin lahat ng galing sa Panginoon, akapin natin sa ating isip at puso. Pangalawa, ibahagi natin ito sa ating kapwa. Sabi nga, hilumin natin ang daigdig, no? At nahihilom lamang ang daigdig kung meron po tayong pag-ibig, no, sa ating kapwa at hindi tayo naghahangad ng kasamaan, no, sa ating kapwa. Kasi kung naghahangad rin tayo ng kasamaan, parang naghahangad na rin tayo ng kasamaan sa ating sarili, no? Tapos syempre ang ikatlo, true love never dies, no? Ang isang taong may pag-ibig sa kanyang puso, sa Diyos at sa kapwa, siya maghahangad ng kalinisan, ng pagpapalaya, no? Ng lahat ng mga sumisiil sa tao, na isang taong matulungin, na papalaya sa kahirapan ang kanyang mga kapatid, at ang mga pagkakanya-kanya, nagwawagi ang pagkakaisa, pagbibigayan at pagdadamayan. Kaya hangarin natin ang Diyos. Bandang huli, talaga naman magwawagi ang Panginoon at talagang mawawasak lahat ng kasamaan. Ngunit ang katanungan, tayo ba ay para sa Panginoon at ginagawa ba natin ang kanyang kalooban? Yun ang ipagdasal natin habang tayo ay nagninilay sa ating ebanghelyo. Manalangin po tayo. O Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng iyong sarili sa aming buhay upang palayain kami sa lahat ng mga sumisiil at lahat ng kadiliman ng aming buhay at buhay ng buong sangkatauhan. Tulungan niyo po kami parate na manatiling tapat sa inyo, na dalhin ang inyong liwanag at hindi ang dilim ng daigdig na ito ang aming akapin, na maipamala sa aming kapwa ang tunay na pag-ibig at kapangyarihan na nagsisimula sa inyo, at ang kalayaan ng isang bagong buhay na natiling tapat sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.